if they want to commit the same mistake again, then go ahead. Sige lang, go ahead. Go ahead, make my day. Go ahead. Yan mga kabunyog ang yan ang mainit na sa ulo. Makikita mo naman pikon at mainit ang ulo ni Bato, na sagot sa mga napapabalita na di umano'y posibleng lumabas na ang warrant of arrest para maaresto siya ng ICC. Ganyan mga kabunyog ang sabi ni Bato. Go ahead. Sabi ni Bato, kung gusto nyo na mangyari uli yung nangyari kay Duterte, mas malala pa doon ang mangyari, sige, go ahead. Na ano na daw siya, sabi ni Bato. Napupundi na daw siya diyan, paulit-ulit na lang yang aarestuhin daw siya. In-interview kasi si Bato ng media. Nag-guest siya sa isang programa, tinatanong siya kasi nga napapabalita ngayon. Ito naman kasing si dating Senador Sonny Trillanes nagbalita na posibleng katapusan itong last quarter ng 2025. O kaya early 2026 lumabas na ang tatlo or pinakamababa na dalawa na warrants of arrest ng mga susunod na i-issuehan ng warrant of arrest sa ICC. At syempre pag sinabing susunod na posibleng ma-issuehan ng warrant of arrest, nangunguna dyan si Bato de la Rosa. Kasi siya yung promotor ng tokhang ng war on drugs ni Duterte. Siya ang PNP chief ni Duterte nung pinatupad yung war on drugs na yan. Kaya talagang si Bato na yan. Bago pa ang iba, kung mayroon magiging subject ng susunod na arrest warrant, si Bato yan. Kaya lang napupundi na si Bato kasi lagi na lang siyang tinatanong kung anong masasabi niya. Kaya ang hamon daw ni Bato ngayon, ang hamon niya sa gobyerno, go ahead, arestuhin niyo ako. Kung kaya nyo, kung gusto nyo na namang mangyari yung katulad ng nangyari kay Duterte. Kala naman ni Bato sa tingin ng gobyerno mali yung ginawa nila kay Duterte. Hindi yun. Siyempre papanindigan na ng gobyerno yan. Pag lumabas ang arrest warrant na naman, papanindigan na ng gobyerno yan na tama yung ginawa nila kay Duterte. Para mapanindigan na tama yung ginawa kay Duterte, hindi pwedeng hindi gawin. Kaya nga sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, pag lumabas ang arrest warrant, tutupadin nila. Kung anong ginawa kay Duterte, yun din ang gagawin. Bakit? Pinapanindigan nga nila na tama yung ginawa nila kay Duterte. Ay kung may lumabas ng arrest warrant at hindi nila i-implement, ibig sabihin sa tingin nila, mali yung ginawa nila. Kaya ano yan, ang problema dito ni Bato, ganyan pa rin ang stand ng gobyerno ngayon. Walang mali sa ginawa nila kay Duterte. Kaya kung anong ginawa nila noon, gagawin pa rin nila. Ang kaligtasan lang ni Bato dyan, kung may lumabas na desisyon ng Korte Suprema na nagdideklarang illegal o unconstitutional ang ginawa kay Duterte, yun. Pagka mayroong ganong lumabas na desisyon, obligadong sundin yan ng gobyerno. Hindi na gagawin kay Bato yung ginawa kay Duterte. Nung kasi, ang paliwanag ng gobyerno noon, wala pa namang precedent. Wala pang precedent. Kaya, kung ano man yung naiisip ng gobyerno na tama, gagawin nila. Pero ngayon, kung mayroon ng, hindi na ito first impression, kung mayroon ng ilabas na desisyon ng Korte Suprema, na mali yung ginawa kay Duterte, hindi na gagawin yung kay Bato. Ang gagawin na kay Bato, aarestuhin ito, dadalhin sa korte. At yung korte na ang mag-o-order na i-turn over siya sa ICC. Anyway, sa manner ng pagsagot ni Bato, makikita mo na mainit na ang ulo ni Bato. Kasi, nakita kasi ni Bato na seryoso ang ICC. Namumonitor niya na nag-iimbestiga ang ICC. Galit nga siya doon sa pinangalan ng Glenn Cala. Galit siya doon. Sabi ni Bato, papahanap ko yung Glenn Cala na yan. Kasi yan ang nag-iimbestiga ng ICC dito. Pinapatawag niya raw yung mga pulis. Lalo na yung mga pulis noon para magtestigo laban sa kanya at kay Duterte. Kaya galit si Bato dito kay Glenn Cala. Hindi niya raw alam kung nasaan ito. Pero ang mas galit din si Bato doon daw sa mga opisyal ng gobyerno nagko-cooperate sa ICC dito kila Glenn Cala. Hindi niya naman pinangalanan. Pero ang malinaw kasi talaga dyan,
Si Bato laging parang may nakaambang Sword of Damocles ba 'yon? Yung may nakaambang parang may mahuhulog na espada sa ulo niya. Anumang oras pwedeng mahulog eh. Kasi nung una binabaliwala nila ang ICC. Ay nung nangyari kay Duterte 'yon, nabigla sila. So si Bato alam niya 'yon na dito sa pagkakataon sa kanya ito. Kung si Duterte nga na-aresto, dinala sa ICC ay lalo naman siya. Ang pwede nilang magawa dyan ni Bato, magtago sa loob ng Senado, protektahan siya ni Escudero. Pero hindi naman magtatagal yan. Hindi magtatagal yan kasi hindi pwede na napakatagal nandun siya sa Senado nagtatago. Parang, di ba sinabi ni Bato noon? Kung tayo ay hindi marunong sumunod sa batas, paano pa tayo naging mambabatas? O di dyan siya yan ang magiging issue kay Bato. Kung hindi sila marunong sumunod sa batas, paano pa sila naging mambabatas? Sa kanila rin gagamitin yung issue na yan. Kaya si Bato, pwede siyang magtago sa Senado, mga ilang lang, pero yung tumagal, hindi. Kahit ang Senado, malalagay na sa alanganin. Kasi ang binabangga na nila dyan, yung ehekutibo. Kasi ang mag-i-implement ng arrest warrant, magko-cooperate sa Interpol, gobyerno eh. Anong gagawin? Ibig sabihin, hindi kikilalanin ni Chis Escudero ang kapangyarihan ng ehekutibo. Ano yan? Hindi tama yan sa separation of powers. Kaya, malalagay. O kaya, ang isa pang opsyon ni Bato, magtago. Magtago. Ang problema, hanggang kailan siya magtatago? Saka kaya niya bang magtago? Kaya niya bang magtago? Kaya kaya kung makapagsagot si Bato ay halata mong galit na, piko na, kasi alam niya talagang yung tungkol sa issue ng pag-aresto sa kanya, nakaambayan. Nakaambayan. Hindi lang alam kung kailan, pero mangyayari talaga yan. Lalo na kung lumabas ang arrest warrant na wala pang desisyon ang Korte Suprema doon sa issue kay Duterte. Pag wala pang desisyon ng Korte Suprema, sinabi na yan ni Lucas Bersamin, gagawin nila kung anong ginawa nila kay Digong. Yun din ang gagawin nila kay Bato de la Rosa. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.